tungkol sa kanyang kaasalang pangreproduktibo. Hindi ko minamaliit ang kakayahan ng mga bata. Subalit alam natin ngayon kung ano ang impact ng impluwensya ng mass media. Alam natin kung ano ang impact ng paghiwalay ng magulang. Ang ibang magulang, naghiwalay na, si tatay meron ng ibang asawa, si nanay meron ng ibang asawa. O di kaya si tatay nasa abroad, si nanay nasa abroad din. Ano kaya ang magiging batayan o basihan ng pagdidesisyon ng isang kabataan tungkol sa kanyang sexualidad? At anong sinasabi niyang karapatan? Babasahin ko po sa inyo, nakakatakot po ito. Page 145 po ng module. Ito nakalagay, the right to the benefits of scientific progress, traditionally understood to relate to technology transfers between countries of the North and the South, now could also include, for example, recognition that a woman's right to control her own reproduction would obviously be enhanced by access to microbicides, female-controlled methods of contraception, research into a greater range of male contraceptives, and access to safe abortion. Ano pong sinasabi nito? Na ang kabataan kasama sa kanyang pagpipilian ay abortion. Alam po natin na hindi legal ang abortion dito sa Pilipinas at bilang Katolikong bansa, hindi natin tinatanggap ang abortion dahil ito ay paglabag sa ikalimang utos ng Panginoon Diyos, huwag kang papatay. Pero dito sa module na ito, isa sa karapatan ng kabataan ay safe abortion. Napakarami pong mga karapatan dito na sinasabi, pati sa mag-asawa, sinasabi na ang mag-asawa ay may karapatang pumili ng kanilang pamamaraan ng family planning. Malaya silang pumili. At ano po yung mga sinasabi? Ano yung mga family planning methods? Contraceptives, condoms, IUD, ligation, kasama na rin ang natural family planning. Pero ano pong sinasabi dito? Hindi nila sinasabi kung anong masamang epekto ng kontraseptibo, ng artificial contraceptives, at inaalis dito yung layunin ng pag-aasawa, layunin ng pagpapamilya. Ayon sa Familiaris Consortio, isa sa mga layunin ng mag-asawa ay ang to serve life, o sa Tagalog, paglingkuran ang buhay. Ibig sabihin, kaya ka nag-asawa upang magkaanak ka. Pero hindi naman sinasabi na gumamit ka ng kontraseptibo upang limit mo ang bilang ng iyong mga anak. Hindi naman natin tinatatwa na mahirap ang kalagayan ng mag-asawa ngayon dahil sa mga pinansyal na problema at dulot na rin ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Subalit hindi katuwiran ang pumatay. Hindi katuwiran ang patayin ng sanggol kapag hindi pa ito napapanahon ayon sa mag-asawa. Meron pa pong isang nakakatakot dito at alam ko lahat ng magulang ay tututulan nito. Ang nakalagay dito, lahat ng mga aksyon o gawain may kinalaman sa isang bata ay para sa kanyang kagalingan o kapakanan. Ang Estado ang magbibigay sa bata ng sapat na pag-aaruga kung ang kanyang magulang o iba pang taong binigyan ng ganyang pananagutan ay nabigong gampanan ito. Anong sinasabi nito? Pinag-aaway ang magulang at ang anak. Binibigyan ang anak ng dahilan upang magalit sa kanyang magulang. Kung ang bata ay merong hinanakit sa kanyang magulang, natitrigger ito ng ganitong leksyon. Hindi lang po minsang nangyari ito. Ito ay nasa page 4, sa unang-unang mga pahina. Meron pa nakalagay dito, nasa page 11 din po. Ang mga magulang lamang ang dapat sisihin kung bakit nalululong ang mga kabataan sa masamang bisyo. Anong sinasabi nito? Walang kwenta ang magulang ngayon. Irrelevant na ang mga magulang ngayon. Ito pa po ang isang nakalagay. Isa pong tula ito, pakinggan ninyo ang tula. Ang sabi nila ay pinakamasarap na buhay ang maging teenager. Maraming pribilehyo, may karapatan, maraming pag-aalaga. Totoo nga kaya ito? Parang hindi ka panipaniwala. Parang bawal sa akin. Sobra-sobra ang pangaral. Iwasan ang pakikipag-boyfriend. Kung may nobyo o nobya man, iwasan ang labis na pakikipag-date. Kung may problema naman, kay raming sumisisi sa halip na tulungan, iniiwasan pa ako. Kung magtanong naman ako, ayaw nila akong sagutin. Kinagagalitan pa ako. Pakiramdam ko'y ako'y kanilang kinasusuklaman. Ako'y palagi nagkakamali ng palagay. Higit ko kayang binibigyan ng pansin ang mga payo ng mga kasing edad ko? Ano kaya ang tinitimbang-timbang ko, ang nagmamasid at ang mga sinasabi ng mga taong sa aking kapaligiran?
Ano pong sinasabi nito? Ano pong sinasabi nito sa kabataan? Magrebelde ka sa iyong magulang. Huwag mo na lang sundin ang sinasabi ng iyong magulang. May karapatan ka na magdesisyon para sa iyong sarili. Ito po ay ilan lamang sa mga leksyon na nakita ko. Kaya mali po yung isinasabi nito. Mali ang ipinahihiwatig nitong module na ito. Napakarami pong mali. Kaya dapat hindi ituro itong mga leksyon na ito. Pero sa kabuuan, ang nakikita naming kasamaan ito, una, yung pagbibigay ng karapatan sa kabataan na pumili siya na pumatay kung gusto niyang pumatay, katulad ng safe abortion. Hindi ba pagpatay ang safe abortion? Pangalawa, naggagawa ng intriga sa pagitan ng magulang at ng anak. Pinag-aaway ang magulang at ang anak. At pangatlo, pilit na sinisiraan ng simbahang Katoliko na siya lamang nagtataguyod sa karapatan o sa kadalisayan ng buhay. Siya lamang ang nagtuturo tungkol sa kabanalan ng buhay at kabanalan ng sexualidad ng bawat lalaki at babae. Salamat at may liwanag iyong ibinigay sa aking buhay. Sa ibang bansa po, ang sex education din ay nagsimula pa noong 1960s, 1964 sa Estados Unidos. Ang mga mag-aaral, ang mga magulang, ang mga educators ay nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa epekto ng sex education. Babanggitin ko po ang tatlong mahahalagang institusyon doon sa Amerika na nagawa ng pagsusuri tungkol sa epekto ng sex education. Ang una po ay yung Gallup Survey. Yung Gallup Survey, yun ang katumbas ng SWS dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba, sabi ng Gallup Survey, nakita niya sa kanilang pag-aaral, simula ng 1971 hanggang 1991, 1.1 million teenagers get pregnant every year. Ano po ang significant dito sa mga taon na to? Ito pong mga taon na to, mula ng 1970 hanggang 1990, dyan po malaganap ang sex education doon sa Amerika. Nagsagawa din po ng pag-aaral ang Alan Guttmacher Institute. Ang Alan Guttmacher Institute po ay siyang research arm ng International Planned Parenthood Federation. Ganon din po ang nakitang resulta ng Alan Guttmacher Institute at sinasabi na